Hi everyone, this is Stacy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, iriripat natin yung mga succulent na to kasi na-outgrow na nila yung pot niya. And hindi na sila ganun ka-healthy tingnan kasi napakaliit ng pot. It's only 2 by 2 inches and it is a clay pot. So, let's start repotting. Ang gagamitin ko is white plastic pots, 4 by 4 inches naman siya. So, madaling makuha yung succulent from the clay pot kasi root bounded na siya. I mean, buo na yung roots niya para nag-shape as a pot na rin siya. So, yung soil na ginamit ko is dry and I make sure din na yung succulent na kinuha ko from the pot is soil dry din. Para maiwasan natin yung pagkakaroon ng root rot. So, I was hoping kaya ko siya nirepat dito is para mas maging lush siya as mas maging healthy siya. Kasi feeling ko, pag dinidiligan ko siya doon sa maliit na pot, pagkadilig ko bukas, tuyong-tuyo na naman siya. So, talagang dahil puno na ng roots yung pot niya, halos wala ng soil, puro roots na. Kaya mabilis niyang naiinom yung water, kaya mabilis siyang mag-dry out. Yung soil mixture pala na ginamit ko dito is yung usual na ginagamit ko, which is 50% loam soil and 50% pumice stone. So, pag nagre-repot lang ako, lalagay ko lang yung succulent and then dadagdag lang ako ng topsoil. Hindi na ako naglalagay ng top dressing soil katulad ng red or white black sand kasi hindi naman siya arrangement. So, ang goal ko lang naman here is to make the plant healthy and lush. So, syempre, eventually, pag lush na siya and healthy na siya, gagamitin ko rin siya sa mga arrangement ko. Actually, before nung pinot ko siya dun sa clay pot, napakaliit lang nila eh. Lumaki din naman sila. Kaya lang, hindi na din talaga appropriate yung pot kasi na-outgrow na nga nila. So, this is the last one na ire-repot natin sa white pot. And then, yung clay pot, hindi ko siya itatapon kasi ang ganda-ganda pa naman ng clay pot. No? So, pagtataniman ko siya ng gymno and asterias na binili ko last week. So, ayan, actually, tapos na siya yung mga nahulog na leaves. As usual, gagamitin natin as leaf propagation kung healthy naman yung leaves at hindi mushy and hindi dry. Kasi one way of propagating din naman din yun. Tsaka sayang yung space around the pot so we can still use it. Ito naman yung tinatawag na Angelina bush. So, let's go to the next project natin. Sabi ko nga kanina, ire-repot natin or ipapat natin yung mga bago kong biniling gymnos and asterias from Egorotac Garden. You can check their page. So, I just have to remove yung dry roots na nasa ilalim para hindi na rin siya mag-rot if in case na maulanan siya or mabasa man siya ng hindi sinasadya. Basta tatandaan nyo guys, pag magpapat kayo ng bago nyong biling succulent or cactus, yung pagtataniman nyo, dapat dry soil. At huwag nyong didiligan until makakita kayo na may roots na siya. Kahit pa 2 weeks na wala pa siyang roots, huwag nyong diligan. Kasi once na diniligan nyo yan, walang roots na iinom dun sa water na ibibigay nyo. So, ang mangyayari, magkakaroon lang ng stem rot yung succulent or cactus nyo. Natapos ko na siya. Let's take at the final look. Diba ang ganda ng effect ng red sand na ginamit natin as top dressing. So, I wish magkaroon siya kaagad after a week. If not, we have to wait for another week hanggang sa magkaroon bago natin diligan. So, that's it for today's guys. I hope nagustuhan nyo yung video yung ginawa ko about repotting and potting ng bagong gymno and asterias ang binili natin. And para dun sa gustong bumili din ng gymno and asterias, you can check the FB page of Egorotac Garden. Mabait kausap sa seller and mabilis sila mag-ship.
So, yun lang guys. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and share my video to your friends, family, and relatives. So, bye for now. God bless us all.